One of my favorite flowers, guys. 40 lang siya. 햇살이 너무 좋았어 그냥 못 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 참 많이 변했다네가 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼. At dahil malapit na nga po yung All Saints Day, so meron silang mga pang-decoration na rin dito, like yung mga Christmas decor. Yan. Nasa paligid na lang din. Different kinds of flowers na although hindi siya fresh, ay pwede siyang i-decorate sa mga restaurants, but not inside the house, kasi sa loob ng bahay po dito sa China, sa Chinese, they don't like to maglagay ng mga artificial flowers. Gusto nila yung fresh na fresh talaga. And then we are here now in the first floor. So dito po tayo sa greeny, at different kinds of greeny naman talaga. So last time nang mag-visit ako dito, ang makikita rito sa loob is puro mga flowers, like yung for Christmas at saka Chinese New Year. But this time naman, yung matatanaw natin dito, yung maibabahagi ko dito sa inyo, yung mga cactus, na different kind of cactus talaga, at different kind of plants na parang kinuha, inangkat pa nila sa Midlands sa China, kasi yun po talaga yung mapapansin natin. So look at this. So this is the different kind of cactus here. Maraming pangalan po yan, pero hindi natin mas isa-isa kung ano yung mga pangalan nila dito. Usually yung mga cactus na katulad po na tumatas ng ganyan, yun po namumunga ng dragon fruits, tapos nagkakaroon din ng mga flowers. Sabi nga nila, kapag kayong cactus is mamulaklak, swerte ka. At syempre parang panakot na rin sa mga insekto, kasi nga may mga matutulis siya. But anyway, this one is good for gardens lang na ilagay, kasi tumataas sila at mapapanatili nilang presko. At syempre ang gusto nila tirahan yung malalamig na lugar, depende sa atmosphere o weathers ng panahon. Like sa atin, sa malamig na lugar lang sila pwedeng manatili, at sa mga province. At kung may gusto man yan sa loob ng bahay, maaaring nasa loob din ng aircon, pero pag nasa aircon, kailangan talaga may moistures na laki sa kanila doon. And syempre dito naman sa party na to ay mga bonsai. Look at that. Amazed na amazed ako sa kanila. At yun ang inahangaan ko lang talaga dito sa mga gumagawa dito, yung mga handmade na mga cactus, is napakagaling nila para sa pagdidecorate o sa pagtatanim. At hinahangaan ko sobra. Pwede naman natin itong gawin din sa ating bahay kapag yun nga, kapag mahilig kayo sa halaman. Pwede din yung arte-artehan ng mga decoration na ganito talaga pagka interesado kayo. But anyway, magagawa rin natin yan kapag dumating yung panahon na tayo ay mayroon ng sarili nating tahanan sa Pilipinas, na doon na tayo titira at mag for good. So this one naman is I think good for parang aquarium, small aquarium, na pwedeng maglagay lang 2 pirasong isda or mag-asawang isda. At napakaganda rin ng pagkaka-decorate nila. So usually po yung mga halaman na ganito,
lalo na kapag ganitong mga nakikita lang sa kabukiran. So yung gustong gusto nila dyan, yung mga puno na patay na, kasi yun yung malamig malamig sa mga halaman, at ginagawa nila yung fertilizer. Kapag yun po yung ginamit, at lalo na yung mga gumagapang, talagang mabubuhay sila ng husto. At yan ang hinahanap ng mga halaman. Katulad ng mga halaman na nakikita natin dito, mga pagala o gala sa atin, no? Nakikita lang sa mga ilogs, tapos kung saan, pero sa kanila ginagawa nila itong tanim, at binibigyan nila talaga ng magandang buhay. Kaya ang gandang panoorin. Yung mga presyo dito ay medyo may kamahalan din, syempre. Dahil po tayo mahilig din sa halaman. So, meron po akong mga halaman din sa maliit na garden dito sa akin. Yung mga dapo, yung mga... Gusto ko sanang bumili ng orchids. Kaya lang, meron din akong orchids dito na halos 3 taon na siya. At ngayon nga ay namumulaklak na ulit. At meron siyang siloy na siguro mga 8 siloy na dun sa mga orchids ko. At kapag yun ay dumami, pakikita ko sa inyo. Kaya hindi na ako bumibili ng mga orchids, kasi yung orchids ko lang nabubuhay na. Like meron din akong snake plant. At mahilig po talaga tayo sa halaman. Parang kasi pagka nagkaroon ka ng nakikita mong mga greeny sa harapan, lalo na sa bahay, yung parang masarap siyang pag manilay-nilay ba. Look at this. So, ito naman ay tinanim siya sa piece of woods. Yan yung sinasabi ko na yung mga kahoy na pwede siyang taniman ng mga ganitong orchids, lalo na yung maraming mga ugat, ay napakabilis para sa kanila na lumago siya. Kaya talagang fresh at nabubuhay sila sa talagang yung may moisture. Ito naman ready for transfer na lang sa paso, at pwede siyang nakasabit, pwede rin siyang nakatayo. Kaya pag yung mga buyers ay namimili na lang sila kung alin dito yung gusto nila. I think itong halaman na to, nabubuhay siya kahit hindi siya nakatalim sa lupa or nakasabit lang, basta maganda yung kanyang pwesto. So ang ganda kasi meron siyang sadyang lagayan na special. Ito naman ay parang sa perlas, sa yung ng shell. Basta sa atin kasi pagka tayo po ay lalo na sa mga orchids, bunot yung nilalagay ko para mabilis yung paglago ng mga orchids. Bunot siya para pag diniligan mo rin, madali din siyang nakababad siya doon sa bunot. Kasi yung bunot po, pagka nabasa ay nagtatagal din siya. So meron din ganito. Pwede rin siya sa loob ng bahay. Mga special na lagayan. So napakaganda po talaga. At I'm really excited at very yung punong-puno yung heart ko ng sigla kapag nakakapasyal ako sa ganito lugar. Greenhouse. Nakikita pa yung magagandang Sa greenhouse tayo, guys. yung mga halaman talaga. Very interested. Okay, so that's all here sa first floor, photo green. Kaya lang, Makikita natin dito. Plantery. Not possible na magtanim tayo ng maraming mga halaman. Pero doon po sa Ito sa yung lugar plan namin ko tirahan is, talaga sa Happy Valley. they call Malaki is yung space niya kasi carnivores. may malawak Carnivores daw na yun. balcony, dalawa pa. Tapos may likod. This one. So doon po talaga ay marami akong mga halaman dati. Naalala ko, Dito syempre sa nung side umuwi na pa to ako ng is Philippines, very wow. I like uwi this. pa ako ng Ganda. orchids dito Ito para yung naman Badyaw sa likod. At nabulaklak. ni Pugong Biyahero. Yung aming
lady employer Mga kasi bangke. magaling daw po yung kamay ko pagdating sa halaman. Kaya tuntua siya. Kasi siya mahilig din sa mga bulaklak. So, let's especially go to the ground orchids. floor na. Yan ang favorite flowers niya. So we are here now sa ground floor. At dito puro pa rin siya mga halaman. At ito na yung palabas in entrance o exit. At napakaganda rin yung palang lugar dito. Yan, may mga fresh na flower. First and ground floor at first floor ay meron pong may greeny plants like this. I'm really enjoy talaga. Sarap po. Baybayin lang natin dito, tapusin natin para makapag-move on tayo. At gusto ko rin pong bisitahin yung aking friend sa Bird's Garden para marinig ko naman yung mga ibot doon na nagsasalita. Every time kasi na dumadalo ko dito sa Mongkok o dito sa flower market ay hindi ko pwedeng hindi bisitahin yung ating kaibigan na parrot na nagsasalita. Dapo, yan, marami po yan sa atin sa Pilipinas. Pag malawak po yung garden, talagang makakapagtanim ka ng different kind of plants and mga flowers pag mahilig po talaga kayo. At sabi nga nila kapag ikaw ay nakapagpatubo o nakapagpabulaklak ng rosas, ibig sabihin yan talagang magaling yung mga kamay mo sa halaman. At lalo na syempre kapag ka sa farm at mahilig ka sa magtanim. And I admit na yung meron po akong green hands kasi nga when I was young, yung lola ko pagka during taniman na, ako po lagi yung nagtatanim talaga at lagi ako yung dala-dala niya para magtanim ng mga halaman, lalo na yung mga napapakinabangang mga halaman na like yung mga gulay, yan. Kaya palagi po akong isinasama ng lola ko pagdating na po sa pagtatanim. At doon naman po ako talaga minsan naiiyak kasi bakit palagi ako na nakababad lang sa at iniikot po natin yung resorts ng mga pagtatanim kasi ewan ko ba dyan sa lola ko. So hanggang ngayon naman talaga is gustong gusto ko yung halaman. Yeah, so yun lang guys, at syempre tapos na po tayo at maraming salamat sa dalawang videos na sinubaybayan ninyo at maraming salamat, hopefully na nag-enjoy po kayo. Please sa lahat po ng mga viewers ko, don't forget to like and share at comment na rin, and don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na i-upload na mga video. Salamat po and God bless us all. At mahal ko kayong lahat. Paalam!